Psalms 32 verses 1 to 5. Medyo paghahalo-haluin ko yung tatlong Psalms. Psalms 32, dito lang tayo magbabasa pero may mga verses tayong kukunin sa Psalms 38 and Psalms 51. Okay, lahat yan ay sinulat ni David at may kinalaman sa isang paksa. Okay, Psalms 32 verses 1 to 5. Pwede tayong tumayo at basahin natin yung mga talata na ito sa Psalms 32. Okay, alam ko, para sa akin, mahalaga yung message na to. God reminded me this message 2 weeks ago. At one time habang nagpipreach ako, nilagay ng Panginoon yung sa heart ko ito. Hindi ko pa alam kung ano yung mga verses na kukunin ko. But binigay na ng Panginoon at nagkataon naman din na Lord's Supper natin. Okay? So Psalms 32 verses 1 to 5. So basahin natin ang salit-salita. No? Basahin na lang natin ang sabay-sabay. Since 5 verses lang po ito. Basahin natin ang sabay-sabay. Ready, go. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. When I kept silence, my bones waxed old through the roaring of all the day long. For day and night thy hand was heavy upon me, my moisture is turned into the drought of summer's Selah. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Selah. Okay, so makita natin dito yung kabigatan na dinadala ni David because of sin. And we know that every sin is a burden. Okay? Hindi masaya ang isang Kristiyano kapag mayroong kasalanan. Ang tunay na Kristiyano hindi masaya kapag may kasalanan, ito ay nananatiling kabigatan sa buhay niya. At ang sabi ni David, sabi niya sa may verse 3, when I kept silence, my bones waxed old, and my roaring all the day long, for day and night thy hand was heavy upon me. So na-experience niya yung heaviness, even hindi lang yung heaviness in his body, not just the heaviness from his spirit and soul, but even the heaviness of the hand of God in his life. That even the moisture, sabi nga dito, yung moisture in his life became a drought of summer. Kaya sabi niya sa may verse 5, he decided to unburden that weight of sin. Ang sinabi niya, I acknowledge my sin unto thee, and my iniquity have I not hid. And I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Sala. Okay, so tayo po muna yung manalangin. Diyos sa masalangit, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong muli kami, Panginoon, sa mensahe na aming mapapakinggan. Kayo po mga nawa, Panginoon, ang kumilos po through your Holy Spirit. And I pray, Panginoon, na sa bawat mananampalataya, I know, Panginoon, na meron kaming mga sin that burden us. Sin that becoming weight in our life as a Christian. I pray na tulungan niyo po kami to be honest enough to admit yung mga kasalanan ito, Panginoon, and to ask for forgiveness. Dahil napaalam po namin, Panginoon, na napakahalaga po bilang isang mananampalataya to live with holiness in our life and to live a life honest to your sight at wala pong something na naghihinder sa aming pakikipag-fellowship sa inyo. Samahan niyo po ang bawat mananampalataya, kayo pong muli, Panginoon, na may taas. Samahan niyo rin po ako sa i-preach your word because we really need, Panginoon, ang mensahe na ito. Ito na po aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, pwede na tayo maupo. Sabi ko nga, isang bagay na makikita natin, every unconfessed sin, every sin na ginagawa natin, every habitual sin na ginagawa ng bawat mananampalataya, or any sin na hindi pa na i-confess sa Panginoon, o hinihingi ng tawad is a weight or heaviness in the life of every believer. Amen? So napakahalaga nito. Si David, he acknowledged his experience of that weight. Kanina, doon sa binasa ko. Okay, na nararamdaman niya yung heaviness in his own spirit, soul, and body. At the same time, the heaviness of the hand of God is upon him. Okay? And I believe lahat tayo nakaka-experience ng ganito kapag tayo nagkakasala. Kapag tayo ay may ginagawang kasalanan sa buhay natin. At once na hindi natin i-ask ng forgiveness ito, it will become a heaviness or a burden or weight sa buhay natin.
In Psalms 38 verse 4, sabi ko nga kanina, pag medyo natin ng konti yung Psalms 32, saka Psalms 38, saka Psalms 51. In Psalms 38 verse 4, ang sabi ni David, "For mine iniquities are gone over mine head." Okay, may mga kasalanan sa buhay natin na sometimes yung kasalanan na nagiging dominant na sa buhay natin. Kasalanan na hindi natin pinapansin, may liit na kasalanan, pero hindi natin napapansin, lumalaki na as the days go by. At anong sabi ni David? It is an heavy burden and they are too heavy for me. Okay? We need to realize na ang kasalanan mabigat. We need to realize na ang kasalanan naghihinder sa atin. Hindi ito bagay na ang kasalanan ay meron lang tinatawag na pleasure in a moment. Pero yan ay burden sa buong buhay mo. So unless you confess, okay, it will become a weight and apex in our run as a Christian. Unless confess natin ang pangkasalanan ito. Hebrews chapter 12 verse 1. Binanggit din sa Hebrews chapter 12 verse 1, wherefore saying, we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Maraming nakatingin sa atin. Maraming nag-i-expect sa atin na gawin natin ang tama. But we need to lay aside every weight. Okay, lay aside every weight. And sin that easily beset us. And let us run with patience the race that is set before us. Hindi tayo makakatakbo. And by the way, God will not use you mightily. At hindi mo mararamdaman yung blessing ng Panginoon unless ayusin natin ang buhay natin. Okay? At ako naniniwala sa bawat churches with a pulpit na pinapangaral pa rin ang kasalanan. Yung mga things na about kasalanan, against sin, at kung paano ito i-confess, mas maayos sa mga Kristiyano. Hindi natin kailangang i-preach lang ang patungkol sa love of God. Sometimes nag-preach lang maraming mga simbahan ngayon, they just preach the love of God, they just preach the grace of God, they just preach the mercy of God, pero hindi sila nagpipreach kung paano ayusin ang buhay sa mga kasalanan na nagagawa natin sa buhay natin. We need to realize na meron chastisement. We need to realize that every sin has consequences. We need to realize that sin is a burden na nagiging kabigatan at hindi ka makakatakbo ng maayos. We need to confess it before God. Amen? Okay pa ba kayo? Ito yung message na parang maikli pero mahaba. Amen? Okay, hindi ko alam Parang, sabi ko, parang maikli ito pero mahaba. Pero kailangan natin marinig. Amen? Okay? So 3 things. First, tingnan muna natin the heavy burden of sin. 3 bagay ang pag-uusapin natin. The heavy burden of sin, the unburdening of the weight of sin, and the results of unburdening of sin. So tingnan muna natin yung number 1. The heavy burden of sin. Tingnan natin gaano kabigat ang kasalanan. Sin becomes a burden in our life in 3 ways. Bakit naging kabigatan? Ano bang nagagawa ng kasalanan sa buhay natin? Okay, first is self-condemnation or guilt. Sino sa inyo nakaka-experience ng guilt every time you commit sin? Okay, kasi kung hindi mo nararamdaman yan, something wrong. Ang isang tao na hindi nakakaramdam ng guilt every time na nagkakasala, hindi ligtas. Kasi ang tunay na ligtas, merong Holy Spirit na magre-remind sa kanya na may kasalanang ginagawa siya at palagi siya magkakaroon ng guilt. And guilt is a heavy conscience that cannot find peace. Okay? Ang guilt, kapag meron kang guilt, meron kang conscience na napakabigat na hindi mo makita yung peace with God. The peace na hinahanap mo at hindi ka mapanatag, why? Something wrong sa buhay natin. Kailangan nating ayusin. So tanggalin yung guilt na yan. In Psalms 38 verse 3, ang sabi yan sa Psalms 38 verse 3, there is no soundness in my flesh because of thine anger. Neither there is no rest in my bones because of my sin. Kita yung sinabi ni David, there is no soundness in my flesh. Alam mo yun, kahit na maayos ang bubuhay mo, kahit na very healthy ka, meron kang 20/20 vision, meron kang BP na 110/70, grabe no?
Tapos may sugar level ka na wala ka pang diabetes, wala kang mga bagay na masama sa katawan mo, pero feeling mo may sakit ka. Ang bigat. Na parang hindi ka makaget over because of sin in our life. At ang sabi niya, even sa kanyang bones, nararamdaman niya na walang rest in his bone. Verse 4. Ang sabi niya dyan sa may verse 4, For mine iniquities are gone over mine head, and are heavy burden. They are too heavy for me. Okay? So anong unang may experience sa isang tao na may burden? Bakit? O may kasalanan? Bakit heavy burden ito? Because mararamdaman niya, there is no rest. Sabi nga nila, there is no rest for the wicked. Amen? Pag may kasalanan ka, alam mo, bigat na bigat ka. Kahit physically okay ka, but if you are spiritually not okay, mararamdaman mo, napakabigat. Especially if you feel the heavy hand of God upon you. Yung bang kahit anong gawin mo, hindi binibless ng Panginoon, alam mo na ang Panginoon is against you because of sin. Psalms 38 verse 6. Ang sabi ni David, ito yung para pakiramdam ni David because of sin. I am troubled. Anong pakiramdam ng isang taong may kasalanan? From time to time, ini-expect mo, baka may makakita sa akin. From time to time, ini-expect mo, baka may makabuking sa akin, alam niyo yun, hindi ka payapa dahil hindi normal sa isang Kristiyano na nag-i-stay sa kasalanan. Okay? I am bowed down greatly. I go mourning all day long. Ako naniniwala ang isang tunay na ligtas. Hindi yan masaya. There's always mourning. O yung bang ano sa sarili niya na nalulungkot siya because of sin. Okay? Kapag masaya ka na, gumagawa ka ng kasalanan, tanungin mo yung sarili mo. Baka hindi ka pa saved. Amen? Yung bang galing-galing mo pa rin magsinungaling? Yung bang ginagawa mo yung kasalanan na para bang napakadali lang? Na para bang hindi mag-ingat tayo doon. Dahil ang tunay na ligtas, nagmumorn yan every time na nakagagawa ng kasalanan. So first is tinatawag natin na guilt or self-condemnation. Second is shame. Another thing na mararamdaman natin, why sin is a burden? Because yung sin, it will bring shame. Ang shame is a feeling of unworthiness before God and others. Nararamdaman mo. Something na mababother ka because you are unworthy before God. You are unworthy before people. Listen, pwede tayo maging hypocrite. Pwede tayo maging plastic na tao. Sa kapwa natin tao, but you cannot be plastic with God. God knows everything. Amen? So alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Sa Jeremiah chapter 3 verse 24, For shame hath debarred the labor of our fathers from our youth, their flocks and their herds, their sons and their daughters. Ang sabi ng mga sumunod na generation, yung kahihiyan na ginawa ng ating mga tatay hanggang ngayon, lahat ng labor nila na ginawa, dinibar ng shame. At ang sabi niya sa verse 25, We lie down in our shame, and our confusion covereth us, for we have sinned against the Lord our God. We and our fathers from our youth, even unto this day, have not obeyed the voice of the Lord our God. Alam niyo yung pakiramdam na kapag meron kang bagay na hindi ka sumusunod sa Panginoon? Alam mo yung pakiramdam na hindi ka honest sa Panginoon pag may sinasabi ang Panginoon sa iyo? Alam mo yung pakiramdam na alam mo may kasalanan ka na, nire-review ka na ng Panginoon, nire-review ka na ng Holy Spirit, pero ginagawa mo pa rin, pero mararamdaman mo later on, not just the guilt, but even shame. Na hindi ka makapag-pray sa Panginoon. Alam niyo ba kung bakit maraming mga Kristiyano nagbabackslide? Because of shame before God. Ang hirap mag-pray kapag hindi maayos ang buhay mo. Ang hirap tumingin sa tao kapag hindi maayos ang buhay mo. May mga tao na kapag tinitigan mo, hindi makatingin ng maayos. Why? There's something shame in their life because of sin.
Psalms 38 verse 11, to the point na even mga tao sa paligid mo, sabi dito, my lovers and my friends. Grabe, no? My lovers and my friends. Lovers, ang dami ah. O yung nagmamahal sa'yo, mga taong malapit sa'yo. Stand aloof from my sower, and my kinsmen stand afar off. Nararamdaman niya na malayo siya. Hindi sa nilalayo niya yung sarili niya, pero nararamdaman niya na malayo na siya sa fellowship with God, fellowship with fellow believers. Because of sin in our life. Alam niyo kung bakit mahirap yung bakit may burden of sin? Because of guilt, because of shame, and third, because of separation. Okay? The distance sin creates between you and God. Kapag tayo nagkasal, ang ganda ng fellowship ng Panginoon kay Adan at Eva. Pero nung time na sila nagkasal, anong ginawa nila? They hide themselves. Hindi nagtago ang Diyos, sila ang nagtago sa Diyos. Hindi lumayo ang Diyos, sila ang lumayo sa Diyos. Amen? Isaiah chapter 59 verse 2, ang sabi diyan, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Alam nyo, kapag may kasalanan tayo, sabi ko nga sa inyo, hanggat maaga na nire-rebuke tayo ng Panginoon, gumawa na tayo ng way to confess it at once. Iayusin natin yung buhay natin, why? Palayo tayo ng palayo sa Diyos. Amen? No wonder ang hirap mag-maintain ng mga membro sa maraming churches. Not because hindi nila gusto yung church, not because hindi nila gusto yung pastor, hindi dahil hindi nila gusto yung katabi nila. Amen? Sana hindi ganun ang reason niya, no? Baka ayaw mo na umattend sa church dahil hindi mo gusto yung katabi mo. Okay, tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, peace be with you. Okay? Pero isang bagay dito is yung separation na nag-create every time na nagkakagawa tayong kasalanan. Sa Psalms 38 verse 21, sinabi ni David ito. Imagine mo to, bakit ito yung prayer ni David? Forsake me not, O Lord, O my God. Be not far from me. Anong pakiramdam na isang taong may kasalanan? Anong pakiramdam kapag may ginagawang kang kasalanan? By the way, hindi lumalayo sa iyo ang Diyos. Pero ito yung pakiramdam mo, ang layo ng Diyos. Hindi mo naririnig ang tinig ng Diyos. Hindi nag-i-speak ang Panginoon sa iyo. Ang hirap mag-pray sa Panginoon at ito yung pakiramdam ng isang tao every time na meron tayong kasalanan na hindi natin inaayos sa Panginoon. Sin is a burden. Sin is a weight. Amen? Amen? Because of guilt, because of shame, because of separation it creates between you and God. At hindi masaya na magkaroon. And by the way, meron pang, hindi lang yan eh. Meron pang chastisement na mararamdaman mo. Amen? The hand of the Lord is heavy upon me, sabi ni David. Hindi magandang magkasala. Sa totoo lang, ang isang Kristiyano ay isang mapalad na tao dahil siya ay naligtas sa biyaya ng Diyos, pero hindi ka mag-i-enjoy bilang Kristiyano kung nasa kasalanan. So every sin, every secret sin, by the way, secret sa atin, pero walang secret sa Panginoon. Pwedeng sabihin mong secret yan sa iyo ngayon, secret yan sa ibang tao, pero walang secret sa Panginoon. Every sin. Kita lahat yan ng Panginoon. Number 2, unburdening the weight of sin. Paano bang gagawin natin? At pinag-aaralan ko ito, unburdening the weight of sin, tinag-iisipan ko, iniisa-isa ko yung pinaka-process. Paano ba yung right process to unburden the weight of sin? At habang pinag-aaralan ko, the more na dadadagdagan. Amen? Okay? 7 bagay. Sabi ko sa inyo, maikli na mahaba. Amen?
7 bagay para ma-unburden yung weight. Number 1, the conviction of the Holy Spirit. Ako naniniwala in every Christian, there is always, kapag ka nandyan ang Holy Spirit, dahil meron kang Holy Spirit, the Holy Spirit will always convict you of your sin. Amen? Ang Holy Spirit ang magre-reveal ng sin. Kasi kahit hindi alam ng tao yan, alam ng Diyos yan. Alam ng Holy Spirit yan. I-reveal ng Holy Spirit. Every wrong relationship, every wrong things na ginagawa ninyo, kahit na kayong dalawa lang nakakalam yan. Kala nyo kayo lang nakakalam, 3 kayo, kasama ang Diyos. Iko-convict ka niya, amen? 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 Every sin, habitual sin na ginagawa natin, ako naniniwala, ang tunay na ligtas, may conviction ng Holy Spirit. Okay? May conviction ng Holy Spirit. John chapter 16 verse 8, and when He is come, that is the Holy Spirit, He will reprove the world of sin. Ang Holy Spirit ang nagre-reprove sa world of sin, of righteousness and of judgment. Ang Holy Spirit, hindi yan, alam niyo ang conscience natin, pwede mong madiktahan yung conscience. Ang conscience pwedeng nakukonsensya ka ngayon, pero later on, pag patuloy mo ng ginagawa yan, hindi ka na nakukonsensya. Pero ang Holy Spirit, kahit ilang beses mong gawin yan, ang Holy Spirit is still against sin. Amen? Hindi ka kakampihan ng Holy Spirit. Palagi kang pagsasabihan ng Holy Spirit. Kaya ang tunay na ligtas, hindi kailangan pagsabihan ng Sunday school teacher, hindi kailangan pagsabihan ng mga magulang, hindi kailangan pagsabihan ng pastor yan, may Holy Spirit ka, alam mo yan. Nag-i-speak sa'yo yan. Kailangan mo lang makinig. Kailangan mo lang seryosohin ang Holy Spirit. Because ang first thing na gagawin ng Holy Spirit, every time na nagkakasala tayo, hindi ako naniniwala na hindi ka kinakausap ng Holy Spirit. Lahat tayo kakausapin ng Holy Spirit. Mararamdaman natin yan. Ginagawa sa atin yan every time na tayo nagkukumit ng kasalanan. Second, pagkatapos ng conviction of the Holy Spirit, kailangan ng admission of sin. Aminin mo yung kasalanan. You need to acknowledge it without excuses. May mga iba kasi hihingi ng tawad with excuses. Nagawa ko kasi yan kasi. Si ganito kasi. No? Puro kasi. Pero walang admission. Okay? Sometimes gagawa pa na explanation. Pero walang admission. Alam niyo, isang tunay na ligtas, kung ikaw ay humihingi ng tawad, then you need to admit, there must be sincerity and admission. Ang sabi sa Proverbs chapter 28 verse 13, He that covereth his sins, siya na pinagtatakpan niya yung kasalanan niya, shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Bakit hindi tayo mapatawad ng Panginoon? Bakit hindi kumikilos ang Holy Spirit sa atin? Bakit ayaw tayong patawarin? Because there is no confession. Wala tayong admission. Okay? Sabi sa Psalms 51 verse 3, ito yung sinabi ni David, For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Acknowledge your transgression. Pag merong kasalanan sa buhay natin, alam nyo, hindi mo naman kailangan isigaw yan. Patawad po, nakagawa ko ng ganito, hindi mo kailangan gawin yan. Hindi mo kailangan i-advertise yan sa Facebook. May mga iba, pati kasalanan, in-advertise, no? Para lang maging sikat, amen? Alam nyo, kailangan lang natin, kausapin mo sincerely ang Panginoon. Kung kinukonvict ka ng Panginoon, anong kailangan mong gawin? Sabihin mo sa Panginoon, Lord, I acknowledge my sin. Amen? Amen? So merong conviction of the Holy Spirit, merong admission of sin, pangatlo, merong confession. Pastor, ano yung pagkakaiba ng confession sa admission? Ang admission, inaamin mo. Ang confession, you agree with God. Okay? Kasi may mga iba, hindi sila nag-agree sa Diyos. May mga iba nga, kahit na kuminsan, kahit na preacher o pastor, tinitwist nga yung salita ng Diyos eh. Okay? Na kahit daw nagkasala, pwede pa rin maging kahit na nahulog sa tulay. Bakit?
Kasi ayaw nila na agree, hindi sila nag-agree. They just admit but they do not confess. Kailangan na-agree natin, Lord, sinabi mo kasalanan, kasalanan yan. Wala nang doubt, wala nang discussion. Sabihin mo pa sa Panginoon, Lord, I agree. Kaya sinabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, ibig sabihin, nag-agree ka sa Panginoon na kasalanan yan, then sabi ng Bible, He is faithful and just to forgive us our sins. Amen? Nagkakaroon na lang ng confession kapag tayo ay nagkaroon ng pag-agree sa Panginoon. By the way, confession is not informing God. Alam niya na yan. Huwag mo sabihin, Lord, pinapaalam ko lang sa iyo na nagkasala ako. Sasabihin ng Panginoon, alam ko na yan. Ang ibig sabihin ng confession is, I agree sa Panginoon na yung sinasabi mo, Panginoon, ay totoo. Na ang kasalanan na to, kasalanan. Amen? Kaya nga sabi ni David sa Psalms 38 verse 18, for I will declare mine iniquity, and I will be sorry for my sin. Ang tunay na may kasalanan, mag-a-agree yan sa Panginoon. Aaminin niya at mag-a-agree sa Panginoon. Amen? So first is there is conviction of the Holy Spirit, admission of sin, confession of sin. Pangapat, there is repentance. Okay? May repentance. Bakit may repentance? Kaya ang repentance is we turn from sin and seek renewal. Confession without repentance is not real. Amen? Ano yung humingi ng tawad pero hindi naman nag-repent? Ano yung ibig sabihin na hindi nag-repent? Uulitin niya pa yan. Okay? Ang isang taong walang repentance, mababalik uli siya dyan. Parang baboy. Tinanggal mo sa putik, anong gagawin ng baboy? Babalik uli sa putik. Okay? Parang aso, sinuka na, anong gagawin uli ng aso? Kakainin ulit. Yun ang sinabi ng mga Bible eh. Ang repentance, kapag walang repentance, para tayong baboy at aso. Pasensya sa term. Pero binababoy natin sarili natin kung hindi tayo nagkakaroon ng repentance, tapos nagkakaroon tayo ng confession. Para kang aso na sinuka mo, nakakainin mo pa. Amen? Kaya hindi nagbabago because inadmit, pero hindi kinonfess at hindi rin nagrepent. So walang changes. In Acts chapter 3 verse 19, repent ye therefore and be converted. Ang tunay na may repentance, nagkakaroon ng pagbabago. Ang tunay na repentance, dati dito ko 180 degrees. Yung iba kasi, pag nagkaroon ng repentance, 360 degrees. Bumalik din. Parang nagano lang, nag-trip to Jerusalem. Okay? Walang tunay na repentance. Ang tunay na nag-repent, bibigyan ka ng Panginoon na alam nyo ba na bawat isa sa atin, God will give you time to repent? Tingnan nyo sa Revelation chapter 2. Meron isang church, I think this is the church of Thyatira. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, I gave her space to repent for her fornication. Binibigyan kita ng time to repent for your fornication. Kaya ano yung mga fornication sa time natin ngayon? Ang fornication is any physical relationship na hindi kayo kasal. Fornication yan. At adultery. Anything na panunod ng malaswa, fornication yan. Dahil nagkasala ka na, sabi nga ng Bible, tumingin ka lang ng may maling pagnanasa sa isang tao, yan ikaw ay nagkasala na ng fornication. Amen? Ang sabi ng Panginoon, bibigyan tayo ng time or space to repent. Pero ang sabi sa Bible, binigyan sila ng time but they repented not. Kaya anong sabi ng Panginoon sa kanila? Sa verse 22, behold, I will cause her to a bed, and them that commit adultery with her into a great tribulation, except they repent of their deeds.
Alam niyo, maraming Kristiyano at even ngayon, mag-ingat kayo. Mag-ingat tayo mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Maraming tao na nagtitwist ng salita ng Diyos. Hindi ako nagbibiro pag sinasabi ko may mga preacher na ngayon na tinatanggal na nila yung qualification ng pastor. Kasi sa kanila wala nang disqualification kahit gumagawa sila ng mga adultery and fornication. Ang masaklap, okay lang sana kung makikita natin sila mag-repent. Walang repentance, patuloy lang yun. And by the way, niluloko mo yung sarili mo pag humingi ka ng tawad pero pabalik-balik ka doon. Kahit sabihin mo hindi ka nakikinig ngayon, alam ko nakikinig ka ngayon. And aminin natin to, may mga membro tayo dito sa church na may possibility na nagkakaroon ng kasalanan ng fornication and adultery. Kung hindi mo pakikinggan yan unless you repent, there will be judgment. Unless we repent. May kasalanan na kinonfess mo na before, tinalikuran mo na before, pero binabalikan mo hanggang ngayon, mag-ingat tayo. God knows every sin. Hindi ko sinasabing perfecto tayo. There are times na matitempt tayo. There are times na makikita natin yung sarili natin na pwede natin ginagawa isang bagay na hindi dapat gawin ng Kristiyano. Pero once na ni-rebuke ka na ng Panginoon, kinonvict ka na ng Holy Spirit, make sure to repent. Huwag mo nang balikan. Iiwas mo yung sarili mo. Sabi mo, ayaw mo na ng kasalanan. Ito yung kasalanan. Pero anong ginagawa mo? Instead na lumayo ka sa kasalanan, paikot-ikot ka sa kasalanan. At anong ginagawa mo paikot-ikot dyan? Maya-maya, dahil sa kakaikot mo, nandiyan ka na naman. Maya-maya, nag-i-enjoy ka na naman. Samantalang umalis ka na dati sa kasalanan na yan. Bakit hindi na natin i-repent? Amen? Amen? Ang true repentance, ako naniniwala, isang tunay na repentance, ang prayer na isang taong nagre-repent. Ang prayer niya sa Psalms 51 verse 10, create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me. Lord, patawad sa kasalanan na to. Patawad sa nagawa ko na to. Nagkasala ko sa bagay na to. Pero ayoko nang manatili sa kasalanan ito. Amen? Ulitin ko, alam ng Diyos ang sikreto lahat natin. Seryosohin natin siya. Number 5, assurance. Assurance of God's forgiveness. Once na nag-repent ang isang tao, by the way, do not expect assurance of forgiveness without repentance. Without admission, confession, and repentance, walang assurance. Magkakaroon lang ng assurance kapag nangyari yung admission, confession, and repentance. Church, ngayon ko lang to finish na pero kailangan ko i-preach, amen? Yung process na to. Okay? Yung assurance that God will give us, yung faithfulness ng Panginoon to forgive. 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful. God is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. God is always faithful to forgive. God is always faithful to cleanse us from all unrighteousness, but make sure merong repentance. Amen? Then number 6, bagamat may assurance, sabi sa inyo parang humahaba dahil iniisip ko, sabi ko, something kapag hanggang dito lang ako, something wrong, babalik at babalik tayo. Pero we need to realize yung number 6, mahalaga, consequences. You can have forgiveness, but you still need to suffer the consequence. Alam niyo ba ang kasalanan ganon?
Na bagamat napatawad ka, pero meron pa ring consequence. Tingnan niyo ang 2 Samuel chapter 12. 2 Samuel chapter 12, verses 9 to 12. Si David, humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon. Kwinentuhan siya ni Nathan. At doon sa kwento ni Nathan, sabi niya, merong isang tao na marami siyang tupa. Tapos may isang lalaki na isa lang ang tupa niya. Mahal na mahal niya yung tupa niya na yun. Siya nagpapakain personally, even sa pagtulog kasama niya yun. Pero na nagkaroon ng bisita yung mayamang tao na maraming tupa, ang kinatay niya yung tupa ng tao na nag-iisa lang yung tupa. Sa sobrang galit ni David, sabi niya, dapat patayin yung lalaki na yan. Pero ang sabi ni Nathan, David, ikaw yun. Thou art the man. At nagulat siya. Anong kinalaman niya doon? Sabi ni Nathan, pwede ka naman magkaroon ng wife. Bakit kinuha pa yung wife ni Ur? O na Uriah? Bakit kinuha mo pa yung wife niya? At yung time na nagkasala siya, pati si Uriah napatay niya. Dahil sa pagkakasala na yun, akala niya nakaligtas siya. Humingi siya ng tawad sa Panginoon. At sabi ni Prophet Nathan, David, dahil humingi ka ng tawad, hindi ka mamamatay. Pero ito yung consequence. Ito yung consequence. Alam nyo, kailangan ko i-preach ito dahil may mga ibang hindi na pinipreach ito. Na may consequence ang kasalanan. At ang sabi, wherefore hast thou despised the commandment of the Lord to do evil in his sight? Thou hast killed Uriah the Hittite with the sword, and hast taken his wife to be thy wife, and hast slain him with the sword of the children of Ammon. Ang sabi ng Panginoon, now therefore, David, pinatawad ka na ng Panginoon. Hindi ka na mamamatay, pero ang sabi niya, the sword shall never depart from thine house. As a consequence, dahil pinatay mo si Uriah, yung sword hindi na mawawala sa iyong tahanan. Ibig sabihin, someday may consequence. Anong nangyari dyan? Pinatay ni Amnon si Tamar. At dahil sa ginawa na yun, pinatay ni Absalom si Amnon. And later on, sinage niya yung kaharian. Kinuha niya yung trono ni David. And later on, yung kanyang general, pinatay naman si Absalom. Imagine mo yung buhay na yon. Because thou hast despised me and hast taken the wife of Uriah the Hittite to be thy wife. At anong sabi pa nga ng Panginoon sa verse 11? Thus saith the Lord, behold, I will raise up evil against thee out of thine own house. I will take up thy wives before thine eyes and give them unto thy neighbor, and he shall lie with thy wives in the sight of the sun. Ginawa yan ni Absalom. Ni-rape niya ang mga asawa ni David sa harapan ng mga tao. Consequence. At ang sabi ng Panginoon sa verse 12, for thou didst it secretly, but I will do this before all Israel, before the sun. Ginawa mo secretly, pero kung hindi ka nagkaroon ng repent kapag kapag ni-reveal ng Panginoon yan, may consequence. Huwag nating isipin ganito. Maraming mga pastor ngayon ganito ang pangangaral. Pag humingi ka ng tawad, papatawarin ka naman. Kaya nga sa kanila, ang ginagawa nila, nakagawa ko ng kasalanan, patawarin niyo ako, pero pastor niyo pa rin ako. Pero hindi nila pinipreach that there is consequence of sin. At bihira kayo makita, palagi sa preaching, yung consequence ng kasalanan. Kailangan natin i-preach na may consequence. Because every time na may gagawin kang kasalanan, mayroong consequence. And you need to suffer that consequence. Amen? Iba-iba yung consequence na gagawin ng Panginoon. Pero tandaan natin to. We need to realize na sabi ko nga sa inyo, habang maaga pa, habang hindi pa nasisira totally ang buhay mo, hindi pa nadudungisan kayong mga kababayan, hindi pa kayo nadudungisan.
ayusin na natin. Amen? Again, merong binibigay na space ang Panginoon. And number 7, hindi lang matatapos doon sa consequences. But anong ginawa ni David? Bagamat nagkasala si David, bagamat nagsuffer siya ng consequence, he still choose to walk in the Spirit. Walk in the Spirit. Lumakad pa rin sa banal na Espiritu. Galatians 5:16, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Once na humingi ka na, nagkaroon ka ng conviction ng Holy Spirit, nagkaroon ka ng admission, inamin mo sa kasalanan ng Panginoon, nag-confess ka, nagkaroon ka ng pag-agree sa Panginoon, nagkaroon ka ng repentance. Pagkatapos ng repentance, anong mangyayari sa repentance? Merong assurance. Then pagkatapos ng assurance, suffer the consequence. Pero sana mag-walk ka na this time in the Spirit. Walk in the Spirit. Then last, the results of the unburdening of sin. Anong result kapag nangyari sa itong 7 na to? Okay? Anong mangyayari kapag nangyari itong 7 na to? Number one, under that, freedom from the weight of sin. Nagkaroon ka na ng freedom. Alam niyo ito yung pakiramdam, ito yung pinakano na message eh. Pag in-unburden mo yung kasalanan sa sarili mo, tinanggal mo yung kasalanan na yan, you will experience for the first time yung freedom. Yung bang alam mo, dati ka nagkasala pero this time, Lord, alam ko malaya na ako. Bondage breaker. Yung lesson natin sa bondage breaker. Kaya meron tayong lesson sa bondage breaker. Yung mararamdaman mo that you are free from that sin at hindi ka na maaring ginulo niyang buhay mo, maaring sinira niyang buhay mo. But this time, hindi na siya makakapanira pa. Wala nang further na sira na gagawin. Wala nang further na gagawin paano kundi meron ka ng kalayaan. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Psalms 103 verse 12, as far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from us. Alam niyo, kapag tayo humingi ng kapatawaran sa Panginoon, mararamdaman mo na, Lord, I know may consequence, pero at least, ngayon, yung gagawin ko ngayon, meron na akong assurance na hindi na ako magkakaroon pa ng panibago pang mga consequences. Mararamdaman ko na hindi na ganun yung kabigat yung kamay mo. Because I'm walking in the Spirit. Meron na akong freedom. Galatians chapter 5 verse 1, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free. Pinalaya ka na ng Panginoon and be not entangled again. Lumaya ka na sa kasalanan ito, huwag mo nang balikan. Huwag ka nang magpasakop uli sa kasalanan na yan. Mag-recite ka ng mga verses para maglayo sa iyo sa kasalanan na yan. Magkaroon ka ng liability, magkaroon ka ng somebody na magsasabi sa iyo, sabihin mo sa kanya, may bagay akong kahinaan na to, bantayan mo ako, pwede ba? Sabihan mo ako pag ginagawa ko to. Magkaroon ka ng yung accountable na tao na pwedeng mag-rebuke sa iyo. And thank God for people na nagre-rebuke sa atin. Okay? Number 2, makikita natin forgiveness of sin. Hindi lang tayo magkakaroon ng freedom, but even the forgiveness of sins. Sa Psalms 32 verse 1, blessed is he whose transgression is forgiven. The word blessed is happy. Mararamdaman mo na yung joy. Mararamdaman mo na yung kakaibang, alam niyo yung, dati hindi ka makangiti, pero ngayon, in some way, nagsasuffer ka ng consequences, pero at least, nakakangiti ka na. Dahil malaya ka na sa kasalanan. Napatawad ka na sa kasalanan. Amen? Verse 2, blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. Isang bagay na makikita natin sa verse 2, wala nang hypocrisy, wala nang deception, hindi ka na kailangan magpanggap. Amen? Hindi na kailangan magpanggap na okay lang ako. Hindi na kailangan magpanggap. Pag maayos ka na sa Panginoon, tanggal na yan. Sa Psalms 51 verse 14, ang sabi ni David, deliver me from blood guiltiness, para matanggal na yung guilt sa buhay niya. Sa verse 7, purge me
With hyssop I shall be clean. Wash me and I shall be whiter than snow. Alam mo yung mga prayer na ng mga tao na tunay na humingi ng kapatawaran at gusto niya nang lumakad sa Panginoon kahit may tinagdadaan ng consequences, at least sa harapan na ng Panginoon, Lord, pwede na ako maging clean uli sa harapan mo. Amen? Ang prayer niya na sa verse 10 ng Psalms 51, create in me a clean heart, O God. Anong prayer niya na? Restore unto me the joy of my salvation. Amen? And lastly, ang pinakamalaga din, yung fellowship with God is restored. The fellowship with God is restored. Psalms 32 verse 7. Kinukuha ko lang lahat ito. Basahin nyo yung Psalms 32, Psalms 38, Psalms 51. Dito ko lang kinuha yan. Psalms 32, ang sabi na ni David, Thou art my hiding place. Ang sarap kapag meron ka ng maayos na yung buhay mo sa Panginoon, no? Anong tawag mo na sa Panginoon? Hiding place. Anong tawag mo na sa Panginoon? Refuge. Anong tawag mo na sa Panginoon? Isang place, ang Diyos na mag-iingat sa iyo. Your rock of salvation. Your shelter in the time of storm. Psalms 32 verse 10, Many sorrows shall be to the wicked, but he that trusteth in the Lord, mercy shall compass him about. At ang sabi yan sa verse 11, be glad in the Lord. Grabe, no? Nakita nyo yung changes from heaviness. Ngayon, meron na siyang glad in the Lord. Amen? Ang tala nyo, isang bagay na pinakamaganda. Once na inayos natin buhay natin, Psalms 51 verse 13, darating ka sa punto na pwede kang bumalik na maglingkod sa Panginoon. Then I will teach transgressors thy ways. And sinners shall be converted unto thee. Pero isang bagay na ma-realize natin dito sa atin is yung pulpit, iniingatan natin. Once na nireveal ng Panginoon ang isang bagay na at even sa akin personally, pag may nagawa ko isang bagay na hindi na natin kailangan magtalo, hindi na natin kailangan magkaroon ng votation, kailangan kong bumaba. Kaya ipag-pray nyo yan. The main reason bakit kapag lalabas ako ng church, sana ma-realize na nyo ito, no? Hindi gastos ito, no? Pag ako ay lalabas ng church, kailangan kong may kasama. At hindi ito for pleasure. Kung kinakailangan kong lumabas, hayaan nyo isama ko yung misis ko. Amen? At kung hindi ko makasama ang misis ko dahil delikado, meron ako isasamang isang member sa church, men sa church, para meron lang may magbabantay, may accountability. Amen? Amen? Okay? Ganon din, ladies sa church. Protection na nyo yung pastor nyo. Kaya nga dito sa church, dapat ang suot nyo, mag-dress kayo na maayos. Para proteksyonan nyo rin yung mga members sa church. Okay? Ingatan natin yung bawat isa. Let's unburden the weight of sin. Hindi ko alam kung ano yung pinangusap sa atin ng Panginoon. Pero ano yung pito? Mahalaga yung pito eh. First is, the conviction of the Holy Spirit, admission of sin, confession of sin, repentance. Number 5, pag meron na admission and confession and repentance, may assurance of God's forgiveness. Number 6, yung consequence. Pero yung number 7, we need to walk in the Spirit. I think kumpleto yan. Hindi ko alam kung meron pa akong nakitang kulang dyan. Pero tinitingnan ko yung mga iba, parang hindi nila nilalagay yung consequence. Parang hindi nila nilalagay yung walk in the Spirit na kailangan mong, kaya nga yan pag kinokorek tayo ng Panginoon, babalik tayo sa instruction of righteousness. Okay? Di ba meron tayong tinatawag na doctrine, teaching the right thing. Kapag nagkaroon ng maling ginagawa, meron tinatawag na rebuke o reproof. Kapag hindi pa rin tayo nagpa-rebuke, i-correct tayo ng Panginoon, nandun yung palo. Pero kapag pinalo tayo ng Panginoon, balik ka sa instruction.
So hindi ko alam kung saang level. And by the way, alam ko, kaya na, sa bawat isa sa atin, iba-ibang level tayo. Iba-ibang level. At wag nating sabihin kahihiyan kapag magkaroon tayo ng pag-confess. Then in some way, meron tayong mga area sa buhay natin na it might be, hindi mo pinapansin ngayon dahil maliit pa lang. Pero lahat ng malaki nanggaling sa maliit. Pag hindi mo inamin hanggang maliit pa lang, hindi mo kinonfession sa Panginoon at nag-agree ka sa Panginoon, lalaki yan. Lalamunin ka ng kasalanan na yan. At kung may mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin ma-explain, baka may pagpapalo na ginagawa ang Panginoon. Tandaan nyo to. Ang palo ng Panginoon iba't iba. Wala na akong time para mag-discuss. Para lang sa ating sa invitation, kapag may problema ka na hindi nawawala na problema, pag-isipan mo yan, baka palo. Pag may mga bagay na nawawala sa iyo, na mahalagang bagay, pag-isipan mo yan, baka palo. Pag may karamdaman ka na hindi nawawala, na alam mo naman na hindi yan testing, hindi yan trials. Alam natin may testing, may trials, pero yung mga bigla na lang susulpot. At lalong-lalo na kapag may sakit, hindi ikaw kundi mahal mo sa buhay. Pag-isipan mo yan. If there is a convicting work na ginagawa ng Holy Spirit, ask for forgiveness at once. Amen? So pwede tayong tumayo, magkaroon lang tayo ng short prayer, magkaroon lang tayong short invitation, then we will proceed sa ating Lord's Supper. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, i-bless po pong muli ang aming invitation ngayong gabing ito. Dalayan ko po Panginoon ako may mga bagay sa buhay namin na kailangan namin confess. Lord, tulungan niyo po kami na humingi ng tawad Panginoon. Patawarin niyo po kami Panginoon at tulungan niyo po kami Panginoon na kung bagay na isang bagay Panginoon na nagsisimula pa lang sa buhay namin. Lord, i-confess na namin ito agad. Because we know na kapag ito ay nireveal niyo po Panginoon, it means matagal na namin ginagawa at hindi kami willing na magpa-correct. So tulungan niyo po kami Panginoon na ngayon pa lamang po maging tender yung aming heart sa paghingi ng kapatawaran sa aming pagkakasala. Correct us, create in us a clean heart, O God, renew a right spirit within us, at i-restore niyo po Panginoon yung joy na bilang isang mananampalataya. Tulungan niyo po ang bawat mananampalataya ngayong gabing ito, kayo pang malwalahat at may taas sa aming kalagitnaan. In Jesus I pray. Amen. Habang tumutugtog ating pianist, sabi ko in every situation in our life, maring may maliit yan na bagay, ayusin na natin kagad. Okay, so ask for forgiveness. Sabi ko, not necessary na hindi mo kailangang ipagsigawan yan. I just need to ask God. Hindi mo kailangan malaman ng maraming tao yan para makapagsimula ka, pero sana seryosohin mo, aminin sa Panginoon. Magsimula na tayo, ayusin natin ang buhay natin hanggat maaga. Because there is consequence in every sin. And there are sins sa buhay natin na nagawa natin before, na aminin natin o hindi, we are suffering the consequences until now. And I am not perfect as a pastor. Bawat isa sa atin dito, meron tayong mga bagay na pinagdaanan that we just need to admit, confess, and repent. Once na ginawa mo yan, there will be assurance of God's forgiveness. Endure the consequence, pero manatili ka ng lumalakad sa Panginoon.
Okay, so before ako mag-pray, pwedeng umupo tayo, magbago tayo mag-pray. Bigyan ko kayo ng time to settle yourself before we partake sa ating Lord's Supper. Karoon tayo ng silent muna. Then pagkatapos niyan is kanya-kanyang prayer. Asking God for forgiveness. Preparing our heart for the Lord's Supper. Okay, listen. Kahit anong nagawa nating kasalanan, if we really ask for forgiveness, God is faithful to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Seryosohin lang natin ang Panginoon. Amen? Amen? May repentance, huwag nang babalik sa dati. Pag sinuka na, huwag nang kakainin. Okay? So magkaroon tayo ng silent muna, mga ilang minuto, before we partake. At kapag nakita kong medyo nakadilat na kayo, ibig sabihin, magpipray tayo kasama na ng Lord's Supper.